Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Carlo, aka The Psychologist. By the way, welcome pala sa second episode ng ating weekly podcast na pinamagatang Pedal Sessions with The Psychologist. Sa gabi na ito ay may mahalaga tayong pag-uusapan na nangyari ngayong linggo lang, itong week lang na ito. Medyo naging usapin ito sa cycling community. May mga siklista na nagkakarera sa isang public road at may bumubusina na isang motorista na apparently naiinis kasi nakakaperwisyo. So yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito naman ay isang video na ipinadala sa Visor tungkol sa mga siklista na apparently nagkakarera sa isang daan. No? Sabi sa Daang Hari daw ito sa may Cavite, I think. At binubusinahan sila at ayaw magbigay. So panoorin muna natin, share ko sa inyo yung video. Pero may issue kayo eh. Balikan natin. So, makikita natin, ito maraming nagbibisikleta. At yun, binusinahan. Nung bumusina, itong siklista ay nag-signal pa na parang sandali lang, relax lang. Okay. So, ayan o, nag-signal Pero sila. may issue kayo eh. Ayan, sabi ng driver, perwisyo kayo eh. Kasi nga naman, sinakop nila yung buong kalsada. So, apparently, itong driver ay hindi makadiretso. Kasi nga, sinakop na nitong siguro sa estimate ko around 20 or 30 na mga siklista. And apparently, mukhang nagkakarera ito. Tawag nila dyan 20-20. Yan yung ating sunod na pag-uusapan ngayon. May nag-tag kasi sa akin dun sa video na yun, kaya ako napanood. So, mga siklista na ayaw magbigay sa ibang motorista. Yun ang napanood natin. And unfortunately ay again ulit hindi ito nakakatulong no sa ating mga siklista. Pilit nating pinaglalaban, iginigit yung ating karapatan sa paggamit ng kalsada. Pero yung mga ganitong mga pangyayari ay hindi nakakatulong no. Instead nakakasama ito sa imahe nating mga siklista. So tuloy kung ikaw yung nasa driver's seat noon, 'di ba? Anong isipin mo? Parang napaka pangit naman ng ugali pala ng mga siklista. Ayaw magbigay. Paano kaya kung yung sasakyan na nasa likod mo ay nagmamadali dahil may emergency, di ba? Ayaw yung padaanin. So again, ang dami na namang pwedeng isipin natin, no? Ang dami na namang possibilities na pwedeng mangyari. Kakarera kayo sa daan, pwede naman kasing ilaan yung isang lane, di ba? Pwede namang hatiin, doon kayo magstay sa isang lane para makadaan yung ibang gumagamit ng kalsada, lalo yung ibang motorista. We need to respect the rights of other motorists. Hindi lang naman tayo yung may karapatang gumamit ng daan. So lahat ng motorista, kahit pedestrian, meron tayong karapatang gumamit ng daan. Pero may kasabihan na your right ends when the right of others begin. Yung karapatan mo ay tumitigil pag naaapakan mo na yung karapatan ng iba. At hindi lang ito sa siklista, kahit din sa mga nakakotse, motorista, ganun din. May karapatan kang gumamit, pero pag naapakan mo na yung karapatan ng mga siklista sa paggamit ng daan, ay hindi na tama yun. Like manner, yung pedestrian, pag nasagasaan mo na yung kanilang karapatan bilang pedestrian, kasi doon ka sa sidewalk nagbike, kahit nakita mong ginagamit ng mga pedestrian, again, yung karapatan mo ay tumitigil na doon dahil nag-i-encroach ka na sa karapatan ng ibang tao. So dito sa nakita kong ito ay wala, maling-mali talaga eh. Sensya na ha sa mga siklista na yon. Mga siklista rin tayo, ang daming siklistang nag-comment doon sa video na nabasa ko na hindi rin nag-approve doon sa ginawa ng mga siklista nito, mga bata. Apparently mga bata pa masyado ito kasi sila yung mahilig dyan sa daang hari ng karera. Ang isa kong pwede siguro masabi din ay huwag kayong magkakarera sa mga public roads unless it is sanctioned or organized by an organizer or ng LGU kunwari. Pero kung mga ganitong 20-20 lang ay itigil natin yan kasi magkukos ng accident yan. Dahil una,
walang nagmo-monitor, walang marshal, walang nagga-guide. Kasi nga, hindi siya sanction, hindi siya legal. So, kung magkakarera kayo, wag dyan sa mga public roads, sa mga national roads or public roads natin kasi pwede kayong mag-cause ng aksidente sa ibang mga motorista. Basa tayo ng ilang mga comment din dun sa video na yun na pinakita natin. Ayun, sabi ni Kuya Arman, I hate these kinds of cyclists. Share the road. These cyclists are intentionally obstructing traffic. They give cycling a bad name. Yun, totoo. No? So, obstruction talaga ng traffic yun kasi hindi mo pinapalusot yung ibang gumagamit ng daan. Sana ay maintindihan itong mga siklista na nandun sa video na ito, lalo mga bata pa. No, hindi nyo pag-aari yung daan, kaya kailangan i-share natin yan. Hindi lang yan dyan nangyayari sa Daang Hari, kahit dito sa may Sumulong, alam ko nangyayari dyan. Kahit dito sa may C6, no, nangyayari yan. Marcos Highway, nangyayari din yan. So, yung mga hindi taga Metro Manila, baka hindi makarelate sa atin. Pero itong mga nangyayari na pinag-uusapan natin ngayon, ay dito ito nangyayari sa Metro Manila and nearby provinces like Rizal and Laguna. Pero kahit saan pa man tayo, sana ay sundin natin, pairalin natin yung konsiderasyon at wag nating abusuhin yung paggamit ng ating mga kalsada. Kasi ang mangyayari niyan pag inabuso natin at hindi natin gamitin ng tama, ayon sa dapat ay baka bawian tayo ng ating karapatan at privilege sa paggamit ng mga kalsada na yan. Pero tayo ring mga siklista ay may obligasyon din yun nga, na sumunod sa batas at huwag abusuhin yung paggamit ng mga kalsada tulad dun sa ginawa ng mga siklista na nagkakarera. May pahabol dito si Biking Nomad. Sabi niya, kahit saan mo tingnan, mali talaga. Arrogant yung nag-facilitate ng race. Lalo na mga yang cyclist yan. Hirap kasi what other cyclists do reflect to us all. Yun na nga eh. Isa lang yung may gumawa ng mali, na-generalize na yung community. And sana maintindihan nitong mga batang siklista na ito. No, na yung kanilang ginagawa ay nakaka-apekto hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mga siklista sa cycling community at pumapangit yung imahin natin dahil sa mga pinagagawa ninyo tulad nung pagkakarera na bawal naman. Sa akin na naisip ko, sana ay makita ito na opportunity ng LGU dyan na pwede nilang i-organize. Dito kasi sa amin sa Angono Rizal, yung aming LGU, although natigil na ngayon, pero for a time, nung kasagsagan nung marami nagbibisikleta, ay nag-organize yung LGU ng munisipyo ng weekly na karera dito sa amin, no, sa umaakyat sa mahabang parang sa ahon. Mga ganong efforts, no, kahit hindi naman weekly, siguro maging regular para yung mga batang gustong kumarera, siguro magkaroon ng experience of racing, ay magkaroon ng venue to race na ipakita yung kanilang galing at hindi mag-engage dito sa mga illegal na mga karera. Hindi ko napansin yung oras. Napaka-interesting ng ating kwentuhan ngayon. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan ninyo yung ating content na ganito ay please consider subscribing. At kung gusto nyo rin panoorin yung nakaraan nating podcast ay balikan nyo lang nasa ating YouTube channel yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. I'll see you next week. Bye guys!